ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Happy New Year! Happy 2025! Welcome to our 2025 vlogs. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po please ang subscribe button at huwag mo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify ka sa susunod pa nating i-upload na video. So ayan mga ka-antrep, unang pasok ng 2025, mayroon akong i-share sa inyo at pupuntuhan natin dito talaga ay yung as a aspirant or kung gusto mong maging or magkaroon ng motor parts business or motor shop business, motor parts and accessories business. Ayan, isa sa may nakakwentuhan ako na isa ding shop owner, motor parts store owner na after 7 years of operation ay nag-come up siya sa desisyon na i-give up niya na binibenta niya na, take all niya na yung kanyang business, ang kanyang shop, yung laman ng kanyang shop. So, pupuntuhan natin dito kasi medyo nakausap ko rin ng konti kasi nung nakita ko nga yun, nung nalaman ko, nag-worry ba ako? Kaya napatanong ako, bakit? Kasi nung kasagsagan or pagkatapos nung pandemic, marami tayong nalaman diyan na nag-close due to yun nga, 'di ba? Nawala ng kita, nahirapang i-survive dahil ang tagal nag-close, nagkapatong-patong yung mga bayarin hanggang sa pina-take all. Ayun, meron namang ang hina at na-found out niya na hindi pala talaga doon yung business na gusto niya kasi nahirapan siyang mag-handle. Sobrang mahirap para sa kanya ang lahat. Ngayon ito naman po, after 7 years, dahil daw sa sobrang tumal, ang hina na ng takbo ng negosyo. Tapos natanong ko po si sir kung ano yung possibility. Kasi naisip ko, nagre-rent ba? Hindi naman sila nagre-rent. Ang location, kasi may kinalaman po yung mga ganong ganong bagay pagdating sa ating benta sa sales, 'di ba? Yung location. So pagdating sa location, so good thing na hindi sila nagre-rent, sarili nila yung shop, sarili nila yung store, yung ano ba tawag dito? Yung basta hindi sila nagre-rent, yung establishment, ayun. So, second, yung location, tinanong ko, nasa city po ba kayo? Nasa munisipyo, nasa barangay? Nasa city naman sila, pero nasa parang looban. So, I expect na nasa city nga sila, tapos nasa looban nang hindi pa masyado sigurong maraming mga tao. And then, tinanong ko kung marami bang mga kakompetensya, marami bang mga shop. So, mga nasa 30 meters away is malapit lang. The problem is, tapos tinanong ko si sir kung may mekaniko ba siya. Wala siyang mekaniko, pero marunong naman si sir sa basic. Actually, mas naman kasi yun, mas mabilis yung basic, yung maintenance, kumbaga. Ano ba yung napapaloob sa maintenance? Marunong ka mag-change tire, change tube, marunong ka magpalit ng kadena, ng rear sprocket, engine sprocket, marunong kang magpalit ng front fork wheel seal, marunong ka magpalit ng gulong, marunong ka magpalit ng bumbilya, yung mga nasa labas, yung mga more on maintenance, marunong ka mag-change oil. So marunong naman si sir. Kasi yung mga tipong pang mag-overhaul, hindi naman madalas nag-overhaul. Basic troubleshoot, yun yung importante. Basta alam mo kung walang kuryente, alam mo magpalit ng spark plug, ganon. Yung mga basic na hindi naman talaga yung magpapalit ka ng wire harness. Yun yung mga madalas na may encounter ng mga shop or motor shop. So, marunong naman daw si sir sa mga ganong mga services, labors and services. So, ang nakikita ko talagang problem dito is the location. Kasi, tinanong ko si sir kung wala ba siyang balak na lumabas. Kung wala ba siyang balak na lumabas doon sa highway. So, hindi niya napag-isipan kasi ang mamahal ng renta. Yes, totoo po yan kapag nasa city ka.
Ako nga, yung kakilala ko nasa city, 25,000 ang rent. Maliit lang, 'di ba? So rent pa lang 'yun, 25,000 plus kuryente mo pa, tubig mo pa, tao mo pa, 'di ba? So kung yung 25,000 at maliit lang yung shop na itatayo mo, tapos kulang yung services mo, medyo matatalo ka talaga doon. Pero kung halimbawang nagre-rent ka, pero kompleto ka, malaki ka, may mekaniko ka na aside from basic ay makakagawa. Tapos, kumbaga, importante yung inventory. Kasi dapat ngayon available yung mga stocks na meron ka. So, ang hirap makipagsibayan ng ganon kung maliit ka lang na nasa city ka at nandoon yung mga malalaki na makakasabayan mo. So, ang ano ko sa kay sir na why not change? Pangalawa na po ito. Before may nakakwentuhan din ako na same problem. Dahil nasa looban sila, kaya ang hina daw kasi bihira na yung pumapasok. Kumbaga sa highway pa lang, napakaraming shop. So, sa mga baguhan pa lang dyan at nag-a-aspire na magkaroon ng motor shop, maganda po talaga kung mapili yung lugar or location is along the highway. Sabihin na natin kung sa looban, kasi may mga kakilala din ako sa city mismo, sa mga looban. Pero yung mga looban po, may napuntahan nga kami, nagpagawa kami ng sasakyan, may motor shop, marami siyang customer. Kasi yung mga looban na rin naman po yun, ang daming tao. Kumbaga, purok siya ng isang city, barangay siya ng isang city sa looban, pero napakaraming tao sa looban. So, siguro, doon sa location ni sir, medyo bihira yung maraming tao na nadadaanan yung shop niya. Kasi kahit sa city ka, di ba? May vulcanizing shop ka lang, buhay ka na, okay ka na. Basta't hindi ka magre-renta ng malaki at saka kung talagang yung location mo ay daanan ng maraming tao, puntahan ng maraming tao, kahit sa looban ka, kung nadadaanan siya ng lahat ng mga tao sa looban, palabas or papasok sila, kumbaga accessible ang iyong location doon sa mga tao, sa mga motorista. So yun po yung unang nakita ko kasi marunong si sir sa mga basic maintenance labors. So, napakahirap nung pinagdadaanan ni sir kasi yes, totoo po, 7 years. 7 years ay hindi po biro yun ang pinagdaanan ng 7 years. Kumbaga, marami ka na talagang pinagdaanan doon sa 7 years na yun para may stable mo yung iyong business ng 7 years na pinagdaanan ka pa ng pandemic, di ba? Tapos na-survive niya yung pandemic. Ngayon pa ba? Dahil nga daw sa sobrang tumal na. So, siguro talaga napakarami na ng shop doon sa location nila ni sir. Plus, na nandoon pa siya sa spot na parang pinakahuli na lang siyang mapupuntahan ng mga customers. Kumbaga, sadyain pa. Halimbawa, ito along, papasok ito doon sa looban ng barangay na yan or ng purok na yan or sitio. Dito pa lang sa bungad, marami na silang pagdadaanan bago makarating kay sir. Kaya halos wala na siyang mga customers na nakukuha. Kasi 30 meters away lang meron na, malapit lang yun siya, diba? Tapos paano kung siya yung sa pinaka last? So isa po yun sa pupuntuhan natin na kapag nag-ano pala tayo, kapag nag-shop pala tayo, ay isipin din natin ang location. Pero good thing lang sana doon kay sir, sana ma-survive niya kasi hindi naman hindi naman siya nagre-rent. So continue lang. Kailangan lang siguro ng availability naman ng mga stocks kapag nasa ganun yung sitwasyon. Para kung wala dun sa kabila, meron ka dyan at masasanay na rin yung customers mo na meron ka dyan ng mga stocks na yun. Medyo mahirap talagang desisyonan yun kasi sabi ko nga, try na baka ma-survive ka kasi 7 years na i-survive. How much more ngayon na wala ng pandemic? Baka pwede pa kasi napakalaking sayang at napakaraming nag-a-aspire na magkaroon ng motor parts business and accessories. Pero napakahirap mag-start, lalo na kung wala tayong kapital. So, yan yun kapital. Siyempre, para magkaroon ka ng mga stocks, kumpletong stocks, hindi basta-basta. Dahil, iba yung natin negosyo. Diba?
nandyan lang siya, hindi siya nauubos ng isang araw, 2 araw, 1 week, hindi. Na-stock siya dyan ng buwan pa. Tapos yung mga halaga niyan, medyo mahal. So, capital, plus yung location, plus the basic services dapat na na ma-develop natin or available sa atin. Kahit na hindi naman talagang totally mekaniko na sa mga panglooban ng makina, but at least the maintenance basic ay available at kaya, okay na yun. Yun lang. Thank you so much. Sana ma-survive ni Sir at makapag siya, innovate para makapag-continue ng kanyang business kasi napakalaking sayang. Thank you so much. See you on my next video. Please don't forget to hit the like at subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At may isa po akong YouTube channel, Ann Bailio Vlogs. Paki-support na rin po doon yung ating mga bagay-bagay na mga kung ano-ano lang na mga pang lifestyle. See you on my next video. Pa-subscribe po ng Ann Bailio Vlogs din. Salamat.